good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So ngayong araw na to mag-update tayo doon sa mga pinropagate natin from last time, no? Ano ba yung pinropagate natin last time? Naalala nyo pa? Tama, ayun yung pingikula. Tapos nag-propagate rin yung aking misis, no, ng Adelaide. At may update na rin doon, no? Mas noon na yun, diba? Pero yung mga pinropagate natin, parang tingnan natin kung ilang araw na palipas. Wait lang. Ayan, tinignan ko ng mabilis, no, doon sa ating YouTube channel. So 2 weeks ago na pala yun, no? So 2 weeks ago, ngayon meron ng update, no? Nung mga nakaraang araw, gusto ko na sanang mag-video, kaya lang merong iilan na wala pang changes na nakikita. So kaya ang ginawa ko, sabi ko hintayin ko na lang, no? Tapos yun nga, after 2 days nagkaroon na ng konting progress, no, yung mga pinropagate natin. So yan, mahangin ngayon, kaya tinatanggalan ko ng mga nahulog ng mga dahon-dahon, sanga ng grapes, no, at kung ano-ano na hindi kailangan dito sa ating sphagnum moss propagation. So tingnan natin kung ano yung update doon sa nakaraan. So ito pa yung mga ibang sphagnum moss propagation natin. So anyway, dito muna tayo sa unang tinanim ni Mrs. Ayan. So ito yung Adelaide. Kita nyo siya. Ayan yung daliri ko. Ayan yung size reference natin. So itong Adelaide na to, isang leaf lang yan, oh. Pero biruin mo ilang growth yung lumabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, at meron pang mga susunod dyan, diba? Isang leaf lang. So kung masipag ka lang talaga, diba? hindi ka kumbaga hindi ka mawawala ng plants. So alam nyo ba, may mga nawala na akong plants, no? Kaya ako nabanggit yun kasi nga sa katamaran at ganun din na busy. So kala natin parang damo na tumubo yan, pero kahit parang damo na yan tumubo, pagka pinabayaan mo, madidisgrasya pa rin yan. So ito yung iba na growth ng Adelaide, diba? Ang dami, isang leaf lang rin yan. Tapos ito pa, ayan, panigurado ito tutubuan pa rin yung side na to. Hindi siguro nakalapat siya kasi ang gusto ng mga propagation tulad na itong Adelaide, yung medyo lapat. Ayan, so hopefully mabuhay yan. So ito naman yung pingikula, Medusa yata to ang tawag dito kung hindi ako nagkakamali, no? Aphrodite pala, sorry. Ayan, Aphrodite. So ito yung leaf niya. Nung nakarang araw sobrang init, hindi ako nakapagdilig nun. So natuyo, buti na lang yung main growth, no, nung maliit na propagation ay nabuhay. Palagay ko yung side na yan, no, tingnan nyo, parang naputol. Siguro nakagat ng ibon yan. May mga ibon kasi ditong pagala-gala sa, hindi yan yung naririnig niya. So yung mga ligaw na ibon, wild bird. Ayan. So ito pa yung isa. So nagkaroon na rin ng growth. So hindi ganun pare-parehas yung growth nila. So may dalawang successful na propagation ng pingikula. Ayan, tsaka to. Hindi ko alam kung meron pang ibang pinropagate, pero ganun talaga, no? Sa propagation, hindi lahat ay mag-strike, pero at least meron. Ayan, so tatanggalin nyo yung mga damo, no? So kung sorry, hindi pala kita. Ayan, ginagamitan ko yan ng tweezer, pero dahil wala akong hawak ng tweezer ngayon, hindi manumano tayo. Bakit natin tinatanggal yan? Para hindi karoon ng forest tulad natin dyan sa ating propagation. So yun yung mga mother plant nila. Siguro sa mga susunod ipapropagate ko na yan. Ang ganda ng Adelaide. Actually maganda talaga yan, kaya lang ngayon hindi ganun kasikat. Time na namin, siguro
few years ago. Talagang yung Adelaide, isa sa mga maganda talaga to. Lalo na pag tabi-tabihan. Tulad nito, pag hindi mo pinag-iwalay, maganda yan pag tumubo. Tabi-tabi sila. Tapos pag nasisinaga ng araw, yung green tsaka yung yung green, pagka-green niya, pagka-red niya, ang ganda niyan. No, so ganun si Adelaide. So anyway, dito na tayo sa propagation ko naman, no. Medyo mayabang-yabang tayo ng konti kasi anong difference between this propagation, versus ng propagation ng aking misis. Actually, maganda yung intention niya dito dahil gumamit siya ng live sphagnumos compare sa akin sa pure sphagnumos lang na hindi ganun ka-live. Actually, hindi na naman talaga galing to sa live, pero ito yung mga nasa ilalim. So matagal bago tumubo to, kung tutubo pa, no. Compare dito na palagay ko ito yung napagtabasa ng mga sphagnumos dati ng live. Pansinin nyo, dito ang daming nag-strike. Halos siguro 70-60% nag-strike o more than that, no. Kasi ang bilis So ito yung mga una ko nakita nag-strike na tingnan nyo ito muna pala. Diba? Every leaf merong isa. So ayan, meron din to, hindi lang kita masyado, no? Tapos ayan pa, ayan, meron din yan, hindi lang kita yan kasi sa ilalim tusulpot na lang yan dyan, baka dyan or dito, pero meron po yan. So ayan, meron din, diba? Diba? Mag-propagate na rin kayo. So magre-release tayo na ito pagka medyo nagka-size na. Ayan. So ayan, maganda po ito kasi hindi siya yung ganun ka-common na na pinks. So ayan, pero maganda rin, no. Actually, yung mga common na pinks maganda rin naman yun. Mas nga lang, mas maraming ganung klase ng pinks kaya mas mura yun. At mas konti yung iba kaya mas mahal. Pero sa ganda, equal lang sila. Minsan nga mas maganda pa yung mura. So ayan. So nakita nyo na nililipat na tayo dito sa kabila, pero isang pasada muna para makita nyo yung success ng ating propagation 2 weeks ago. So gagawa uli ako ng update dito after siguro after 2 to 3 weeks ulit, para naman makita nyo yung difference. Malaki yung magiging difference niya. Biruin nyo, ito yung mga siguro yung mga baby na Aphrodite, no, nung nakaraan, pero na lumaki na sila. Ito hindi kita yung growth kanina, meron pala ito. Ayun, diba, maliit lang siya pero nag-success pa rin yung strike niya. So ang sikreto, hindi naman sikreto, kumbaga based sa experience namin, kailangan mo lang i-maintain yung moisture ng medium mo. Bukod doon, mas maganda na pure sphagnumos ang gamitin mo. Kung may live, pwede rin, pero para sa akin, kung mas dami ng chances ng strike, dito ka. No, kasi bakit kaya? Kasi etong sphagnumos natin, rin siya living organism din siya. So parang nasasakal yung propagation mo pagka live pure or live sphagnumos yung ginamit mo. Although yung preservation ng leaf mas matagal. Ibig sabihin siguro kung maalagaan mo ng maayos, kahit tumagal yung pag-strike na itong sa live, mabubuhay talaga. Kumpara dito na kailangan mong i-maintain or i-moist or i-mist, no, in my case, no, regularly para sila ay mabuhay, no. So mas malaki yung mas malaki yung space, mas lapat pagka pure sphagnumos ang ginamit mo, no. Ito, silipin nyo itong isa, napansin ko lang, diba, isang leaf pero more than one yung growth niya, no. Hopefully magbigay ng more than one growth point. But anyway, napansin ko lang. So ngayon, dapat tayo dito na magkakaroon ng difference. Kaya ako na late rin mag-upload, no. Medyo kinabahan nga po ako pero hindi naman kinabahan na talagang stress, kundi
Sabi ko, ang hirap palang i-propagate neto. Alin po yun na sinasabi ko? Ito po, yung nasa harapan natin ngayon. Ayan. So, medyo mahirap siyang i-propagate kasi bukod sa red siya, no? Ang bilis niya pong matunaw. O hindi ko palang alam yung secret. Para sa akin, ang bilis siyang matunaw. So, tulad paano ko ba ma-prove sa inyo mabilis matunaw? Ayan, dito po sa side na to, dyan, merong isa dyan. So, hindi tumuloy, natunaw siya. Bukod doon, meron pa dito. Ayan, tunaw rin yan. So, at marami pang iba. Actually, ito yung kinakamanok. Sabi ko, wala yata magiging successful propagation tong pingikola na to. Actually, maganda to eh. Ewan ko kung ito yung setos, no? So, i-research na lang natin yan. Pero palagi ko po yung seto. So, pero ngayon po, sa ngayong araw na to, actually kahapon pa pala, napansin ko na mayroong kalus na tong mga iba dito. Tulad na ito, nagkaroon na siya ng konting growth. Wag mo lang mapapabayaan na mag-dry itong inyong medium kasi mamamatayan. So pagka ganito na nagkaroon na sila ng growth, gawin nyo siyang moist talaga, as in. Hindi naman po babad na babad, although siguro makakatulong kung medyo matubig pa. Ito wala talagang ano. So dito lang sa ibabaw siya moist, sa ilalim mahalumig lang kasi may styro. So medyo mahirap siyang i-propagate. Ito pong gantong kulay. Pero good news nun, maganda rin naman tayong, di bang hindi naman red na ito, although medyo ayan, maganda po yung rosette niya nung nakaraan. Siya yung may pinakamagandang rosette nung nakaraan. Na-sacrifice natin yon para makapag-produce ng mga another propagation. At hindi naman tayo binigo, praise God sa at nangyari po na na-propagate natin siya. So ngayon, ito na yung mga propagation niya. Ayan. Tapos dito meron din yan. Andun, hindi pala nagpapakita kasi ito po, ayun, tulad yan, meron na. At hindi lang yan, meron pa yan dito, hindi pa nagpapakita to, pero ito, ayun, ang dami ng iba't ibang may more than one growth point na siya. Pati na rin itong mga iba. So ibig sabihin, mataas rin yung chance na siya po ay propagate, so ang nahirapan lang tayo, ito talaga. Ayan, so, karamihan naman pagka pula medyo mahirap, or hindi lang ganun ka kumbaga favorable yung panahon ngayon kasi sobrang hangin at init, tapos ito naman, yung mga Agnatha hybrid natin, Agnatha Expoto CNCs, at iba pang Agnatha hybrid ay nag-strike na rin to. Hindi lang masyadong halata kasi nakalubog ayan po, may mga kalos na rin. Dapat itong isa, hindi pala yan. So ayan, meron na mga may mga strike na rin yan. At ang pinakamadali talagang i-propagate itong Primuliflora, pero maganda rin to Kala nga nila hindi Primuliflora to kasi matalas yung hindi siya palapad, kasi ang regular na primo ay palapad, hindi ganyan patusok. May ibang klase ng Agnatha na ganyan yung traits, pero dahil outdoor tayo nagiging ganyan siya. So may mga kahit hindi ganun kaganda yung mga leaf natin, may mga nag-strike, diba? Hindi lang isa, dalawa siya, more, diba? Kung isipin mo, ito po yung pinakapangit ngayon, yung common, kasi hindi ko nga talaga naalagaan. Samantalang dati, alam nyo ba, isang tray yan, kung napapanood nyo yung mga video natin dati, sabihin lang noon uli ay kahit gaano kadaling alagaan yan, basta't napabayaan mo, talagang mamamatay halaman yan diba? So ito pa, isa pa sa mga napansin natin, kahit na mahirap i-propagate itong set to,
Ayan, seto. Ayan, tingin ko lang seto natin. Ang bilis naman yung magbalik ng rosette, no? Natatakot lang kung i-propagate agad kasi baka yung stored energy niya na-consume niya na. So, palipasin muna natin yung ilang, siguro a month or two, no? Bago natin i-propagate ulit. Diba, ang bilis niya mag-rosette. Kumpara natin dito sa mga ibang mga pings. Diba, ayan palang na-achieve niya. Samantalang ito, ganun din naman yan eh. So, nakompleto niya agad yung rosette niya. Pati yung mga iba. Kahit yung maliliit, nakompleto rin agad. Samantalang yung ibang green, hindi pa nakakakompleto ng rosette. Now, although, in terms of propagation, mas maraming nag-strike sa green compare sa red. Ayan. So, dito naman sa ating mga propagation, no, hindi ko alam kung meron natin, hindi ko pa chine-check, no? Pero sa tingin ko may mga successful kalos na rin to eh. Hindi ko lang masyadong makita ngayon. So siguro dito sa mga ano natin, Sanjus, wala pa masyadong strike. Ayan, wala pa masyadong nag-strike. Maliban na lang dun sa mga small changes like yung ayun, may mga kalos na maliliit. So yung kalos po ay yung ano yan yung mga nag-uumpisa na growth or sa technical term ay unidentified cell or tissue, no? Pwede maging root system or pwede maging leaf. Yan yung meaning ng kalos sa pagkakaalam ko. Ayan, ng kalyo, no? Sa ibang research nga daw yung kalos sa halaman ay like a cancer, no? Which is halaman yun, pero sa ano siguro sa tao stem cell siguro kasi unidentified cell pa diba? Anyway, no, hindi tayo magpaka-technical na gusto. So ayun po yung successful propagation ng ating things pagdating sa Sanjus, tulad nitong Drosera intermedia yata to, and Capillaris long arm ay wala akong update masyado. So kung meron magkakaroon, i-update ko kayo. Pagdating naman dito, ang naging successful natin ay yung Adelaide, pati yung karamihan ng mga pinikula. So ito pala, no, bago tayo magkahiwa-hiwalay uli, update natin sa mga Nepenthes. Napansin nyo ba, no, nabawasan yung ating mga Nepenthes dito? Bakit kaya? Hindi po nabili, no? Pinropagate natin. Although yung mga pinropagate natin yung marami na ngayon, kaya ko lang sila pinropagate kasi nababali sila sa sobrang lakas ng hangin. Ayan. So yung mga basals kinuha ko na rin, maliban sa mga ampullaria. Kasi pansinin nyo yung ampullaria, ang daming ng growth point pero ang liliit pa. Na hindi po ako magaling mag-propagate ng Nepenthes, especially ampullaria. Kaya hindi pa ako naglalakas ng loob na i-propagate sila. Pagpasensya nila dun sa mga gusto nito. So pero maganda sila, no? Ito yung mga tricolor natin. Ito yan. Kabila naman yung Brunei red. So nangyari dito, paano ko naputol yung aking rappresyan. Hindi pala, nabali lang yung isang dahon. So sobrang lakas ng hangin. Ito naman yung Trolley Norchana hybrid. Ayan, Trolley X Beachy X Norchana. So kinuha ko na siya ng basal, pero nagtira pa ako ng isa. Dalawang basal siya, isang maliit at isang yung malaki nasa baba. Titingnan natin mamaya yung mga pinopagate natin. Sigurado wala pang update yun, pero makita nyo man lang yung pinagagawa ko. Hindi ko na binidyo nakaraan, nagmamadali rin kasi ko eh. So sa mga ito pala bago tayo bumaba, no, bigyan ko rin kayo ng update sa ating mga Helianthora. Yan, ito good news rin ito sa Helianthora. Ang bad news pero good news talaga. Chinek ko kasi sila isa-isa. So sa Helianthora natin, karamihan po ay nag-strike. Challenge ngayon ay paano mo bubuhayin yan, no? Kasi pag nagkamali ka sa Helianthora, maaring mabulok, no? Pag na overwater ka at nagka-algae yan, yari.
So paano natin i-maintain na hindi mag-algae? Iwasan muna maglagay ng fertilizer, lalo na yung Maxi, pati ibang fertilizer na medyo hindi natural, no? Although yung Maxi, di ba, from seaweeds daw yon, pero based on my experience, nagkukos siya ng algae pagka overwater ka, no? Pero kung overwater ka, ay kung hindi ka naman nag-overwater, okay ang Maxi, no? Tested na natin yan, pampalaki ng mga traps yan ng plant mismo, no? Pero dito kasi sa aming growing area, mas gugustuhin namin na medyo maliliit sila. So yung buyer na yung magpapalaki para matuwa sila, mabilis ang growth, no? So na-try kasi namin dati na mag-over ng fertilizer. So nadadali yung mga medium namin. So ayun, di ba? Nangyari sa atin, nagripa tayo ng sandamakmak na halaman. So ngayon, eto nga. So ito yung mga propagation natin. Pilosa hybrid to eh. So kala ko to hindi natutuloy kasi nahati ko yung rhizome nito eh. Ay yung tama, parang rhizome yun. Pero ang good news, nagkaroon na siya ng growth. Ayun, nakita nyo ba? Hindi ko ma-zoom kasi yung isang kamay lang kasya dito sa dog cage eh. So ayan, tutukan ko na lang. Ayan siya, ayan sa gitna. So may growth na siya. So pagdating naman dun sa mga small propagation, good news, hindi nag-brown, lalo pa nag-green, at naglabas ng kaunting mga growth. So very good yun. So dito naman, hindi ko alam baka ito hindi ko alam baka hindi tumuloy ito, pero hopefully tumuloy. No, ayan, meron rin dito. Ayan, tapos ito naman Sarraceno des Helianthora. Successful rin siya. Isa lang yan eh. Isa, tapos may mga isang kumpol na growth point. So ayan, hiwa-hiwalay natin. So from one plant, naging 1, 2, 3, 4 na siya. So yan ang pinaka-kaunti kong Helianthora ngayon eh. Yung Sarraceno des, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Dito naman sa Pilosa Burgundy Black, ayan, ay okay siya, no? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 propagation, successful propagation from one plant at yung plantlets na katabi. Hindi ko ma-propagate yung kasi ang liliit. So takot akong hiwalay. Ngayon natuloy no nakaraan, nahati, no, pikit matang hinati, at ngayon successful. So praise God, at binigyan tayo ng pagkakataon uling makapag-propagate ng ganitong mga plants. Ito yung pinakamaganda sa lahat, no? Helianthora minor from one plant. So ngayon naging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Ayan. So hindi naman talaga ganun kahirap i-propagate ang minor, no? Pero magandang klase rin ang minor eh, no? Lalo na kung naka-grow light kayo. Na napakaganda ng Helianthora minor. Mamula-mula. Talagang mahaba talaga to. Nga lang, tayo outdoor, so ang priority natin ay propagation talaga. At hindi yung sobrang ganda, no? Bahala na yung bibili kung saan niya isa-set up to, indoor, outdoor. Pero kung gusto niyo makita yung totoong ganda nito, kailangan na ito high humidity at mataas yung yung ilaw ba, maganda yung pailaw nyo. So ayan, lumating na yung boss natin galing school. Kamusta exam nyo, Sammy? Okay naman? Ay, pasalubong sa akin yan. Thank you may pasalubong sa akin na Pokemon cards. Ayun, thank you rin. Ay, hawakan mo muna, bababa kasi ako eh. I-update natin sila dun sa Nepenthes. So eto pala, bago ako bumaba, no, isa yung videohin ko na, no? Bahala na kayo. Sana mapanood nyo yung buong video. Ito naman ay concern dun sa mga gustong bumili, kung ano daw yung magaganda ngayon ng mga Venus flytrap na mabibili nyo sa aming tawag dito, Shopee, no? So ang medyo good ngayon itong C5, no, at Black Star, maganda rin to. So
siguro magre-release na rin ako niyan. Sabihan nyo lang ako. Tapos ito, ayun po, tatanong ko pa sa miss ko yung ID nito. Hindi ko yata nalagyan. Anyway, yan. So ang maganda ngayon, ito rin, no? Bristletooth exdentate, no? Although maliliit siya, no? Ang pagaganda ng color, hindi naman ganun kaliit, no? Ayan. Ito yung piso. Ayan. Diba, maganda pa rin ang no? Doon pa ba, etong sunrise. Ayan. May bumili niyan ngayon, 2 piraso. Thank you dun sa mga bumili ngayon, ha. So may bumili ngayon sunrise, typical, no? May ilang typical kasi ako na-release ngayon. Tapos bumili rin yung isa ng Pasitut. So ayan, kahit maliit ang Pasitut natin, medyo mabili siya ngayon, samantalang dati ayaw nyo pansinin. Mas malalaki sila dati. Anyway, so ito yung Trebs, no? Walang katapos ang Trebs. Maganda talaga ang Trebs. Walang kupas, no? Nabili na yung malalaki dati. Ngayon naiwan yung mga medium size. So actually small size pa lang naman talaga ito, kung ikukumpara mo sa mother plant nila, talagang malalaki ang Trebs. So ngayon pa lang pwede na silang mabili, no? Ang gaganda ng kulay nila. Alam nyo kung bakit, no? Walang sikreto dyan, kundi araw lang talaga. Dahil nagpuputol tayo ng grapes ngayon. Pansin niyo, wala tayong grapes sa taas. Nandun na sila. Hanggang dyan, pinutol ko. Ayan. So, ito yung mga Trebs natin. Medyo okay rin yung growth nya. Saka ito, lagi naman pong maganda yung UK Soles, pati yung Clone 5 kanina. So, ayan, so maganda yung Clone 5. Tapos may mga ilan pa tayong available na alien. Maganda rin ang alien. Alam nyo ba merong kakaibang alien dito? Alien talaga, as in. Na may alien tayo na parang nagbago ng kulay, naging red. Ayan. So meron pa akong ilang mga plants dito na nag-iba yung kulay. Pati itong UK Soles may nag-red rin dito, So ang galing. So sa tagal namin ilang taon namin nag-alaga, may mga ganitong instances talaga na may nagre-red sa ilang cultivar na nahawakan namin. So papansin mo rin itong si Shenron, yung mother plant niya, hindi nagbabago yung ganda. Napakaganda pa rin, diba? Tapos yung mga pang-release namin ito, magaganda na rin yan. Ayan. So kung may bibili ng Shenron, ngayon ang magandang panahon bumili ka. Kasi habang hindi pa napipilian. Ayan. So magaganda yung growth nila. Pansin nyo yung Shenron namin ngayon, ang lalapad ng petioles. Saka maganda yung proportion ng petioles sa traps. Hindi siya yung tulad nito, actually malapad rin, pero hindi ka tulad ng ganyan na medyo manipis, no? Ibig sabihin kasi nun, medyo healthy yung Shenron pagka ganun yung proportion ng traps sa trap, sa petioles. Ito naman yung mga typical natin, puro seed grown yung mga yan. May mga mamula-mula, may mga yan, may mga dentate, may mga parang sunrise. Ang ganda ng ang ganda na seed grown, kakatuwa. Para ka nagbubukas ng dito, parang nagbubukas ka ng yan, surf. Anyway, yung mystery package ayun. So kasi hindi mo alam kung ano makukuha mo. So maganda rin po yung reverse trap. Limited na siya dito sa outdoor natin. Dati kasi hindi na maganda. Magandang bago mag-acclimate. So ito naman yung mga mammoth natin. Nag-uumpisa na mag-size kasi nung nakaraan liliit nila lahat. Kasi pansinin nyo, hindi tayo dito sa ating growing area, hindi tayo nag-dormant. Hinahayaan lang natin sila mag-dormant. So yung body effect is gumaganda na sila pero lumiliit naman, no? So hindi kasi natin magawang i-force dormant lahat yan sila kasi sa dami na rin. Pero kung may chance kayo,
I suggest i-dormant yun. No, may mga paraan naman sa mga skip, di ba? Pag skip, so may mga video tayo niyan, gawin niyo yun kung kaya niyo. Kasi kung sa amin na rin ang alaga niyo, hirap na rin mag-force dormant. So baba na tayo, no? Baba tayo. Tingnan natin yung eto si Samsama. Hello Sammy. Ayan. Ay wala, nasa baba. Ay nandiyan ba si Solomon nga, no? Ayan, eto si Solo or Solomon. Siya yung aming bagong pet na African Grey. Yung din mga bird, Opo, galing sa Axel Jan Bird Farm ng Islang. Ayan yung ibang bird namin, doon din yung galing. Anyway, baba muna ako dito sa baba. Sama-sama. Papa, dala mo yan. Okay, papakita ko lang yung mga propagation natin ng Nepenthes. So, ito yung mga propagation namin ng Nepenthes ngayon. So, ayan. Ito, muntik na itong mamatay nung nakaraan. Kasi, nag-propagate ako, hindi ko pinutulan ng mga leaf. Parang ganito lang ginawa ko sa kanila. Ayan, tulad na itong trolley na BG and XBG hybrid. Dapat itong isa, ganyan lang ginawa ko. So pagka ganun pala at mainit ang panahon, ang bilis niyang matuyo. So ang magandang gawin nyo pagka kakatings kayo ng Nepenthes, tanggalan nyo ng leaf or magtira lang kayo ng mga ganito. So para hindi mabilis maubos yung moisture niya. Kung nakatira kayo sa mga probinsya na malalamig pa, siguro hindi magiging problema yon. Pero kung tulad nito nasa Cavite at ngayon napakalakas ng hangin at may time na sobrang init and dry, madaling matutuyo yung propagation nyo. So maganda niyan ay putulan nyo, lalo na yung mga wala pang ugat, putulan nyo talaga. So napansin ko kasi na nagtamlay ito ng lubot agad, so kaya pinutulan ko sila. So pagdating dito natuto na ako niyan, pinutol ko na. So eto po, sayang to ang ganda na itong Ampularia na to, yung green. Napakalaking basal niyan, pero hindi ko naputulan agad kaya natuyo siya. Pero nahabol ko naman kaya naging firm uli yung new growth. Ayun, firm. Nung una niyan talagang bagsak yan, lantang gulay. So mas maganda puputulan nyo ng dahon pagka kayo naman yung nasa time na magpo-propagate. So ito naman yung ibang propagation ng Mirabilis hybrid, pati yung ibang mga Nepenthes Siciliae yata yan yung nandyan sa taas. Yung mahaba na pinropagate ko na rin yan, nandyan na sila ngayon, propagated na sila. So isa pang issue ngayon dito sa growing area ko, kalahati na yung nagastos ko sa mga tubig ko. So ang dami na palang namin nang naubos. So tinitingnan ko ngayon kung paano ako makapagtipid sa tubig ulit, kasi mukhang maaga pa lang kakaubusan tayo ng tubig. May isa pa akong gustong experiment pero sa susunod na, kasi kung mapapansin nyo dito, ito yung nabaling Nepenthes ko sa taas. Nilagyan ko lang siya ng grafting tape at splint, yung pang support para hindi totally mabali. Pero ano nangyari? Nagkaroon ng ugat. So possible siguro, theory ko pa lang to possible siguro na pwede nating i-air layer etong Nepenthes, kung sino man yung nakakaintindi sa akin sinasabi. Yung air layering po ay pagpapatubo ng roots kahit na naka-attach pa yung stem sa main plants. So may narinig ako na nasa ibang bansa ginagawa na nila ay nag-graft sila ng mga Nepenthes. Siguro sa iba normal na yon, ginagawa nyo na, pero dito sa amin hindi ko pa natatry. Inisip ko yung natitira ko Nepenthes sa taas, itry ko kayang i-graft. Possible kaya yon? Tingnan natin. Siguro sa mga susunod na video gagawin natin yan. So ito yung last update,
Pansin nyo ba? Lahat yan ay grape cuttings. Ayan. Ang hirap lang magbigay ng freebies ng grapes kasi nga mahaba siya eh, no? Pero kung willing kayo na ito yung freebies nyo, magsabi lang kayo sa akin. No, kasi ang ginagawa kong freebies ngayon, halimbawa pag more than one yung purchase ay isang DFT, no? So kung gusto nyo, eto na lang, no? Bigyan ko kayo ng isa or dalawang cuttings ng grapes. Mura lang naman to, kaya lang, no? Nandiyan na kayo sa store, magsabi lang kayo kung kailangan nyo na ito. Pwede nyo kasing gamitin yan as shade, no, ng inyong growing area. Anyway, ayun lang muna, no? At kita-kita tayo uli sa susunod na upload. At siguro next propagation natin ay ang Venus flytrap. So yun lamang. God bless and bye bye.